Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-uusapan po natin guys ay yung happy, funny, and sad to my all employer, all my experience in Kuwait. Yung happy, yung mga amo ko na mahilig po sila magbigay ng mga regalo. Pag nagbabakasyon po sila, nagbibigay po sila ng regalo. Pag mabait yung amo mo, pag hindi mabait yung amo mo, hindi sila nabibigay ng regalo. Pag yung mga mahirap sila, hindi sila nagbibigay ng regalo. Ganun po yung masaya. Nagbibigay po sila sa akin ng regalo. Pag nagbabakasyon sila, kahit sa Saudi lang sila pupunta, kahit saan sila pupuntang lugar, basta love nila yung mga katulong nila, binibigyan nila kahit man lang accessory na mumurahin para matuwa yung mga katulong nila. Ganun yung mga amo dito. Mahilig po sila magsuhol pag mahilig po sila magsuhol pag masunurin kang katulong. Tapos, oo ka lang ng oo, anong gusto nila. Oo ka lang na oo, madam. Yun ang gusto ng mga quality. Yung hindi ka sasagot, ganun. Gusto nila yun. Yung yes, madam. Pag anong inuutos nila, okay lang sa'yo. Yun ang mga quality na mabait. Mahilig sa magbigay ng regalo. Tapos at saka may mga quality din ang pag sinabi nila, pag nakapunta ako sa ganito na, bibigyan kita ng ganito ha, mga ganun. Susuhulan ka nila kasi mabait ka. Diba? Mahilig din sila magsuhol. Mahilig din sila mangako na nagbibigay. Yung iba hindi nagbibigay talaga. Hanggang salita siya, wala sila sa gawa. Mahilig sila, bukas pupunta ako sa ganito, ganun talaga ang mga quality. Basta susundin nyo lang sila, wala ang problema. Tapos pag nakita din nila kayong masipag, yung pagkausap mo sila, masaya ka, tapos tinutulungan mo sila pag may pupuntahan silang party, binibihisan mo sila, sinusuplayan mo yung buko, matutuwa yun sila sa'yo. Minsan ibibigay nila yung pinaglumaan nila ng bag, pinaglumaan nila ng damit, pinaglumaan nila ng sapatos, pinamibigay nila yun ang mababait na amo. Marami namang mababait ditong amo eh. Ngayon ang swerte-swertihan, di ba sabi ko sa inyo? Nasa amo yun kung mabait sila, kung sila mabait. Tapos may mga amo din na talagang likas na mahilig talaga sila magsigaw. Wala po akong na-encounter na quality hindi marunong magsigaw. Nagsisigaw po talaga sila. Kasi yun nga ang culture nila dito, yung mahilig sila magsisigaw. Kaya ang gagawin mo pag sasigawan ka nila, kaya sila, sasasagot ka lang ng sunod. Ang gusto nang sundin mo lang sunod, walang problema. Basta huwag mo lang silang kontrahin, huwag mo lang silang labanan, pagbago pa lang kayo, pag matagal na kayo, doon na kayo sasagot-sagot. Kailangan pag-aralan niyo ang ugali ng amo para magkasundo kayo, parang nakatapos kayo ng 2 years contract. Diba? Yun ang technique mo. Kaya, at especially, huliin nyo yung kiliti ng amo ninyo. Ganun, huliin nyo yung pagkahuli nyo yung kiliti ng amo nyo, magkakasundo kayo. Tapos minsan may mga amo din na pag isang sigaw pa na lang nila, takbo ka. Tutuwag sila. Kasi malakas ang pandinig mo. Kaya takbo ka kaagad pag narinig mo sila. Puro sabihin mo, kung hindi ka matatakbo agad, sabihin mo lang, nam. Sabihin, nandito ako, nam. O yun ang gusto nila, nam, sasagot ka, kahit malayo ka sumagal ka, nam. Yun ang gusto nila. Yung palagi kang nakaabang sa kanila sa tawag nila. Pag na-perfect mo yung lagi, pag isang sigaw nila, dalawang sigaw nila, pag nakarating ka rin matutuwa yan sila. Huwag lang yung matagal pa ulit-ulit, ayaw na magagalit sila sa iyo. Tapos, ang mga na quality, pag nagagalit sa iyo, tatakutin ka. Ibibenta ka nila, ibabalikan nila sa agency, ganun ang mahilig sila manakot, ganun ang ugali ng quality. Pero, mawawala yun kapag uunahan mo sila. Hindi pa lang nila sinasabi, pinaplano mo na kung gagawin mo. Kumari, marami kang friends sa labas, di ba? Kontakin mo na yun pag nagkaproblema ka, hahanap ka na ng
makatulong, makahanap ka na ng amo sa labas o sa ibang bahay. Pag mayroon ka na ng ganun, medyo bumait sila ng konti, tapos ayaw nilang pumayag na ililipat ka, ibibenta ka, kasi mayroon ka na mapuntahan ka agad na amo. Tapos parang nagbabago ang utak nila, hindi ko na lang ilipat si Dana, hindi ko na lang ibenta kasi mabilis si Dana makahanap ng magiging amo niya. Tapos una, papayag sila na bibenta ka, tapos ng pangalawa, ayaw, tapos kasun papayag mas mahal na ang benta sa'yo. Ganun ang mga ugali ng mga kaibigan. Kaya alam ko na lahat ng mga ugali nila kasi sa tagal ko naman, may 10 years na ako, di ba? So alam ko na yung mga ugali nila, babae ito, hindi. Kaya di ba sabi ko sa inyo, pagpasok na palang sa bahay ng amo nyo, lahat ng mga tanong iikutin nyo na pakiramdaman nyo, magtatanong-tanong kayo sa lahat ng mga naging nagtrabaho sa bahay na yan para alam nyo kung paano nyo ayusin yung pakiramdam nyo o paano kayo makisama ganito sa mga amo nyo. Yun ang importante dito sa bahay. Tapos ang mga amo matutuwa yun ba, di ba pag tinawag ka tapos pagkadapa-dapa ka, magkadulas-dulas ka ng matutuwa yun sila kasi parang ang bilis mo, ang hyper mo. O naranasan ko yan, tumakbo ako, pumalsik yung naranasan ko yun. Tapos naranasan ko rin nung nagdudulas ako, naranasan ko yun. Pag tinawag nila, yung madali ka. Tapos ang gusto pa nila, pag tinawag ka, may ginagawa, ihagis mo. Yung ginagawa mo, bitawan mo. Makapunta ka lang sa kanila, yun ang gusto nila. Kailangan mabilis kang kumilos. Yun ang gusto ng mga quality. Yung mabilis kang punta ka agad sila, ganun din yung gusto nila. Ayaw nila yung babingi-bingi ka, ayaw nila yung babagal ka. May mga amo pa nga sabihan ka, Dana, you are lazy. Yun si Mama Huda yung tinasabihin mo, Dana, you are lazy. Nakikita na nga niyang takbo ako ng takbo para akong kabayo, lazy pa ako. Sabi ko, grabe ka naman, hindi naman ako lazy, ginaganon ko siya. Tapos gusto rin ng amo ng binibiro-biro ko sila. Yung dinadaig mo sila, ganda-ganda mo, kahit pangit, ganda-ganda mo, sexy-sexy mo, yun ang gusto ng mga paito. Tapos bubulahin mo sila ba, kasi nauutok mo yun sila pag marunong ka. Kasi mabait naman sila kung marunong ka lang sa ugali nila. Yun nga lang, ang talaga nila is amo talaga sila, is amo. Pero may ugali din sila na binibiro ka, dinadaig ka, ginaganon ka nila, si Dana ganito, ang bait ni Dana, ganito. May mga kwaito din na kumusta yung mga anak mo sa Pilipinas? Okay pa sila? Nag-aaral pa sila? Ilang taon na yung mga anak mo? May mga amo pa mo, tinanong nila ako dito, ilang taon na yung mga anak mo? Nag-aaral ba ng college? Nakatapos na ba ng college? Ganon. Yung sarili ng bahay, nagkaganon din yung mga kwaito. Tapos minsan pag may problema ka, magsasabi ka, tutulungan ka nila. Depende ngayon sa quality. Ako hindi ko naranasang tinulungan nila ako. Pinautang ako, pero yung tinulungan ako, binigyan ako ng pera para sa mga anak ko. Pinautang lang nila ako, tapos mahulog-hulugan ko every month. Tapos rin yung, alam mo, naranasan ko yung nag-day off ako na doon sa Bumarak at Kabir, nag-day off ako. Tuwing mag-day off ako, yung bahay namin sa harap ng kalsada, highway. Tapos diba may bus na dumadaan. Minsan pag nalilate na ako makalabas kasi kailangan alauna na sasakyan ako, diba? Minsan nakakalabas ako alauna ibidya. So walang bus. Ang ginagawa ko po, ang teknik ko po, pag may dumadaang mga matatandang kwaiti, paparahin ko yun, tapos makikisakay ako, tapos sabihin ko, baba, pakibaba mo naman doon sa may bus stop, ibaba ko, diba? Kasi magbabas ako, pupunta po ako ng Malaya. Tapos alam mo yung mga kwaiti, mga matatanda, magbabait yun sila, ibaba ka talaga nila kung saan yung may dumadaan na bus na pwesto, ibaba ka talaga nila. Ganun ang mga kwaiti na lang, matatanda. Yung mga bata, wala akong tiwala sa mga bata kwaiti, manyakis. Mga matatanda, magbabait talaga sila. Masasakayin ka nila. Doon ako sa Bumarak al Kabir, lagi akong sumasakay ng mga kotse ng mga kwaiti. Hindi ko kilala, matatanda ha. Pinapara ko lang ganun. Minsan hindi na ganun ko.
Minsan ginaganon ko. Kasi minsan ang taxi, hindi siya nag-stop. Kasi may sakay sila minsan India, Sri Lanka, ganun. Kaya bihira lang dumadaan doon ng taxi at saka mga bus doon sa amo ko dati sa Bukarat Algabir. Ang ginagawa ko, nagkaganon ako tapos mga paitin, matatanda, mapabait ang mga matatanda doon paitin. Sasakayin ka, tapos sasakay ka sa likod ako, sumakasay ako sa harap sa likod ako sa pagpituhan sa akin. Ano ko, kumusta ka na? Pilipina ka ba? Ganun ko pinaganon ako mga paitin, tatanda. Opo, Pilipina po ako, papa. Sabi niya, mababait yung mga Pilipina kasi yung mga anak ko katulong nila Pilipina, nagbibinto yung papa ko. Tapos sabi, pahingi naman ng number mo para pag kailangan kong katulong, pupuntakin kita para matulungan mo ako sa mga katulong, sabi nila. Kasi yung iba gusto lang may nagrekomenda sa mga katulong. Kasi alam nila, mababait yun kasi may nagrekomenda ng Pilipina, ay gano'n naman paiti dito. Gusto naman rekomenda kasi mas mura yun minsan. Pag yung galing na sa bahay, mura yun kasi ang pili nila kaysa agency. Mahal talaga sa agency. Tapos, minsan-minsan naman, pinaparahan ako ng mama ko. Ang layo, tatakbo ba ako? Tapos makasakay lang ako sa mama ko. Tanda na yun. Minsan sa harap ko, minsan doon tumatakbo ako. Kasi sayang eh. Ang mahal-mahal kayo ng taxi. Alam mo, pinabayad ko sa taxi to Anya. Magmubarak ang Kabir to Malia. Kaya nakikihits ako sa mga waiting mga sasakyan. Tapos magbababa lang ako doon sa bus stop na parang terminal ng bus doon sa may papuntang Mubarak al-Kabir, doon banda sa may Salvia, may daanan doon ng bus eh. May mga pwestong dinadaanan ng bus doon ako binababa ng mga waiting. Tapos, Baba, thank you so much. You drop me here. Because I go Balia. Tapos minsan may mga waiting naman. Gusto mo, ihahatid kita sa Balia? Kahit sa may KFC lang, naranasan ko rin. Hinatid ako sa may KFC ng baba. Hindi ko siya kilala pero hinatid niya ako sa KFC. Mababait ang mga matatanda dito. Pag sinabi nila totoo, hindi sila sinungaling. Yung mga lalaki ng naman dito, bata-bata, medyo luko-luko eh. Pero yung may mga matatanda na, ay Diyos ko, ang bait. Naranasan ko, hinatid niya ako sa KFC, hinatid niya ako sa Burgan Building, o dun sa Malia, kasi may pupuntahan siya, tamang-tama uwi, ibababa ka niya. Pag sinabi ng Pilipina, gusto mo ibababa kita sa ganitong lugar, o sige ba, mapimas kila ba? Sabi ko, basta free bus, I want go Malia, I ride bus, I tell. Sabi ko, gano'n, tas yun, binababa ako. Tatanda ang mga lalaki dito, matanda na mabait sila. Tapos paminsan-minsan naman, mayroon akong mapa na, nakisakay din ako sa kanya, binigyan niya ako ng calling card. Sabi niya, if you have muskila, problem, your employer, call me. I help you. Pero may mga amot, may mga matatanda din gano'n. Binigyan ako ng ganito, yung calling card. Minsan, cellphone number, binibigyan ako. Tapos nawawala na yun, hindi kinalimutan ko na yun eh. Tapos mayroon din ako mga amo na minsan tatawagin ka. Tapos yun, galing yun siya sa travel, tapos tinatawag na ako, Dana, tayo. Tapos hindi ko alam, nagbibigay pala siya ng pasaludo. May mga amo dito gano'n eh. Or paminsan-minsan naman, may mga amo dito tinatawag ka, di ba pinapalinisan ng kwarto mo. Tapos pag na-arrange mo yung kwarto niya, pinapakuha ka na ng mga damit, pinapapili ka na, yung pala ibibigay niya sa'yo. Or minsan naman mga sapatos, ipapalinis niya yung sapatos isa-isa, di ba? Tapos pag sinabi niya, Dana, linisan mo yung mga sapatos ko. Tapos, Dana, pakilinis yung sapatos na yan. Tapos, sa'yo na lang, Dana, gusto mo yan? Ibibigay ko sa'yo. Yung mga ganong amo, depende nga sa amo eh. Tapos, mayroon namang bag na nakatambak lang, gano'n. Tapos, papalinisan na sa'yo. Tapos, sabi ko, ma, ang ganda nito, ma. Gusto mo? Sa'yo na lang, ibibigay ko sa'yo. Sabi ng mga amo. May mga ganun ditong amo. Tapos, may mga amo rin na mga gamit nila, nakatabi lang. Tapos, bago o hindi pa nagamit, tapos pag ayaw nila, pag type kang bibigyan ka, ibibigay nila sa'yo. Ganun ang mga bait eh. Sila, mabait sila pag ali at saka pag tumagal, lalo kang tumatagal sa kanila, doon sila lalong bumabait. Kasi may mga bait din hindi sinusa dito, may mga bait din mababait, tapos naaawa sa'yo. Tapos minsan yung pinag-ulitan nila ng damit, sabi na, Dana, ilang taon na yung mga anak mo? Tapos ibibigay niya sa'yo pinagbumaan ng mga damit. Ganun mga paiti dito. Saka lahat ng mga gamit nila dito original, hindi fake. Bumibili talaga sila sa mga Mark Spencer na store na sikat yun eh. Sikat yung Mark
Mark Spencer ba yun? Sikat yun dito sa Kuwait. Kahit yung may mga ano pa nga, Mark Spencer, may mga ano pa sila, palaman. May mga palaman pa nga sila. Ano binibili nila sa Mark Spencer. Pero ano, kaya yung tatay ko dyan. Sabi ba, ang mabait naman yun siya. Sabi namin sa akin, mag-video ako. Kaya ng video ka. Sabi ko, saka yung mga binata, mga lalaki dito, mababait sila. Minsan pag may nakita ka nila sa street, binabati ka nila. Tapos ano, yun nga sabi ko sa inyo, nag-encounter akong pulis minsan, nag-day off ako, di ba? Naglalakad ako, tapos lumapit yung pulis, patrol na sasakyan. Diyos ko, lumapit sa akin, salam, when entero, I go holiday, I go Malia, like this, the Filipino too much there, like this, I go Malia, like this, you want Ana inte bring in Malia? No, Baba, thank you. Tapos sabi ko siya, may pataka ka ba? Mag-day off ka? Sabi ko, syempre ba, may pataka. Gusto mo makita kung nagawin ko sa kanya yung pataka. May mga ganun dito. Marami dito sira ulo ditong mga Kuwaiti. May mababait din. Swerte-swertihan nga lang eh. Saka si Lord talaga ang tutulong sa atin kung nangyari sa atin. Diba? Kaya dapat araw-araw magpapasalamat tayo kasi nakakaraos sa araw-araw na hindi mo tulugan. O nakakaraos ka, nakapagtagal. Kaya hindi ko nga akalain na makahigit mag 10 years na ako dito eh. Sa tagal ko dito, marami na ako na-encounter mga buang-buang, mga lulupulupong amo, mga ibang lahi, gano'n. Tapos may mga ano naman dito, yung kunwari may sira yung bahay mo, may sira yung gripo mo, mayroong ibang mga lahi. Sasabihan ka, Miss, Filipino, you have a number, give me your number. Mga manluloko yun, yung mga iba dito nagtatrabaho sa mga bahay-bahay, tapos makikita mo, tapos mag-iisay ng telepono, huwag niyong bigyan, maluloko yung mga yung gusto lang makipag-girlfriend, makipag-jamming, gano'n mga ugali dito, mga lahi, mangluloko yun sila, gusto lang na tikip-tikip yung mga lalaki dito, ibang lahi. Pero yung mga hindi mo mabait sila. Kaya nasabi ko sa inyo, pag nagka-boyfriend kayo, taga dito, siguradong may 18 visa na kayo. Pero pag ibang lahi, lulukuhin lang kayo. Marami dito mga katalandaluhan na minsan na-experience ko yun. Magtrabaho minsan sa paano namin, sa gripo naman. Tapos binigyan ako ng number, nakipagkita ako doon. Tapos nakipagkita ako doon, nakikita ko siya, hindi ako magpapakita. Naranasan ko mga kalukuhan dito. Marami sa nagkita kami sa KFC. Tapos nakita ko siya sa malayo, hindi na ako nakipagkita. Kasi manluloko yung mga yun. Kailangan ka lang pakainin ka, tapos gagalawin ka. Pangit yung ganun. Ayoko, umaloko sila. Mas marami akong katarantaduhan dito. Yun nga yung nakikipagkita ako. Tapos hindi ako mismo humarap. Ibang mga kaibigan ko harap. Nakikipagkita ako sa mga friend ko. Pupunta kami kita kami sa simbahan. Tapos ng simbahan, magpipiknik kami doon sa simbahan kasi sa Kuwait, malapit sa dagat. Kaya nakipag-doon kami, magkita-kita kami doon sa dagat, magchika-chika lang kami. Ano naman ginagawa na dito sa Kuwait. I-enjoy din kami. Minsan punta-punta kami ng iba-ibang park, kung saan kami pupunta. Ganun mga ugali namin. Ganun ang mga Pilipina dito. Chika-chika, tapos makikipagkilala, tapos minsan kami nagkikipag phone file or kami yung conference, yung chika-chika kami. O naranasan ko rin kayo yung nagkikipag-chika-chika ako sa mga friend ko. Naranasan ko rin yung ganun. Yung friend ko, yung kausap ko, binibigay ko sa friend ko, ganun. Or minsan naman pag may nakilala ako, naghanap ng Pilipino, yung friend ko, sabi ko may kakilala akong lalaki, ganito lahat, binibigay ko rin sa mga friend ko. Hindi ako may makipag-boyfriend dito, ayoko. Kasi alam ko maraming maliliit na Pilipino. Kaya gano'n. Ano lang, chika lang, pero ito ngayon, hindi na ako masyadong pag-iibigan, nakikipag-usap sa mga cellphone ng mga lalaki, hindi na nawala din lahat, pati yung day-off, di lang masyado. Noon, sawa ako mag-day-off kung saan nakarating. Tapos magkita kami ng mga kaibigan ko sa Malia, tapos kakain kami, chika-chika ng mga Pilipino, tapos bili kami ng kung ano-ano, mga kakanin, kakain kami sa pansit, kakain kami ng halo-halo.
halo-halo. Ganun ang ginagawa namin dito sa Paris. Minsan my friend ka ng my birthday. Out siya sa Malia. Minsan kumakain naman kami doon sa Chinese food sa Malia sa taas. Yung friend ko, bali dalawa, si Girlie at saka si Mara Clara, nagkita kami doon sa Chinese na restaurant, nag-order kami pansit canton kami na ni Girlie, may mga picture kami noon, ngayon wala na yung iba. Minsan naman si Mary Clara, nagkita din kami doon sa Malia, kumakain kami ng halo-halo, mga friend ko. Marami akong kaibigan dito dahil tapos si Ate Emily naman. Minsan nagkikita din kami sa Malia, nagchika-chika kami doon. Kasi yung asawa ni Ate Emily Pakistani, nagpakasal naman sila dito eh. Minsan nagkikita din kami doon. Kumakain kami kasama yung asawa niya, babae ko asawa ni Ate Emily. Tanda na, nasa 60 plus na, operahan na yun sa puso dito eh. Tapos nagtuluyan sila ng Ate Emily dito. Tapos mabait din yung napangasawa na Ate Emily. Minsan pumunta ako sa bahay ni Ate Emily. Pag-chika-chika ako, kumakain ako doon ng merienda. Kasi pumunta ako doon kay Ate Emily alas 2:30, alas 3 eh. Hanggang alas 6 ako mag-stay. Marami na akong naikot dito ng iba-ibang lugar. Sa Kuwait, halos lahat ng lugar naikot ko na dito. Yung Pahil, napuntahan ko na yun. Kasi nagkaroon ako ng amo nun sa Cordoba at sa Mubarak Al-Kabir, diba? Kasi yung Mubarak Al-Kabir parang gitna yun ng Malia at saka gitna ng Pahil. So pareho lang silang tuanihap. Kung sa Malia ako tuanihap, kung sa Pahil din ako tuanihap din ang taxi. Kaya pumupunta. Ang palagi ko talaga pinupuntahan ay sa Malia. Bihira lang yung Pahil. Pero magaganda din sa Pahil. Pero problema lang sa Pahil, wala lang restaurant na Pilipino. Mayroon lang doon dalawang Filipino grocery yata yun, o tatlong Filipino grocery doon sa Pahil, pero wala silang restaurant Pilipino. Sa Malia naman may Filipino grocery, may Filipino restaurant. Yun ang saka sa Malia talaga ang imbakan ng maraming tao na iba-ibang lahi. Sa Malia ang maraming tao. Parang big city kasi yun sa Malia. Pahil kasi big city pero hindi masyadong kilala dahil walang masyadong restaurant. Hindi kagaya sa Malia, parang tumpok na gano'n. Malia, tumpok talaga siya. Yung Pahil kasi gano'n eh. Pero maganda naman sa Kuwait pag nakasubo ka dito magtrabaho. Balik-balikan mo pag naikot mo na yung ibang lugar. Pero pag first time ka, matatakot ka talaga kung saan ka pupunta. Minsan ka naranasan ko yung may mga taxi pag yung syempre minsan pag first time mo may day off, diba? Kung kunwari dito ako sa Cordoba, first time ko may day off, hindi ko alam ang address. Ang ginagawa ng mga taxi driver, ikot-ikot ka na daw, sisingilin ka nila ng mahal, ganun ang mga ugali. Kahit saan akong lugar, minsan sa Cordoba ako, kunwari hindi nila alam ang address, ikot-ikot ka na daw, sisingilin ka nilang mahal. Naranasan ko rin dito mga katarataduhan ng mga taxi driver yun. Minsan din doon sa Mubarak Al-Kabir, hindi ako binaba mismo doon sa bahay namin, doon sa may hospital banda ako binaba, tapos dito yung bago ako dito, pag uwi ko, di ba, balik ako ng Malia, uwi na ako, binaba ako sa Jamia dito. Marami talaga katarantaduhan ng taxi driver, marami nga kalukuhan dito naranasan. Joke lang, mga ganong kalukuhan. Kaya hindi ko nakakalimutan dito. Hindi ko makalimutan dito. Tapos yung nanay ko rin minsan. Papunta na ako sa gate palabas. Naku, tinatawag pa ulit ako. Kasi bibigyan pala ako ng pang-taxi ng nanay ko. Hindi ko alam. Siyempre pagbaguhan ka pa, no? Tapos paminsan-minsan naman, tatawagin ka, ibibigay sa'yo yung civil ID, natatakot silang makulong ka. Kasi pag wala kang civil ID, mag-day off ka, ikukulong ka, makita ka ng pulis, ikukulong ka ng mga pulis. Diyan sila nagpapatawag. Kaya mga pulis dito hindi marunong mag-English. Ang habit talaga, kaya mahirapan ka pag problema ka. Hindi ka masyadong hindi na maintindihan minsan ang English mo. Kasi pure Arabic yung ibang mga pulis dito, hindi lahat ng pulis dito marunong mag-English. Talaga, pure Muslim talaga sila. Talaga sila, Arabic talaga. Kaya kailangan talaga matuto tayong mag-Arabic, pero ako talaga, ayoko talagang matutong mag-Arabic.
Siguro konti lang, pero yung talagang, kasi natatakot na ako na kapag magaling ako magkakabit, sasagutin ko yung mga amo ko pag nagka-problema kami. Kaya ako kung gusto ko, ayoko matutong magsalita. Kasi mahirap na matutong yung hiktik. Nakakaintindi ako pero ayoko magsalita. Kasi nahihilasan nga ako sa mga salita nilang Arabic. Nakakaintindi ako magsalita sa Arabic. Diyan walang problema sa akin. Naintindihan ko sa pero ayoko magsalita. Kasi kapag nagsalita ako, mag-away ako palagi. Kaya yun, tinitiis ko lang ko. Anong sinasabi na kunwari, hindi ko naintindihan o pabini-bini ako. Kaya masabi ng mga iba kong amo, ako daw, wala daw kung pakialam pa kung anong pinag-usapan na. Pakialam ko sa kanila, sabi ko kahit sisiraan ng mga Pilipino sa mga party-party, okay lang sa akin, basta kasi pag marunong ako magsalita, makikipag-away ako sa kanila. Pero alam ko chismosa sila, alam ko Pilipina lang pinag-usapan lang, pero hindi ko sinasabi madaming pinag-usapan yung mga Pilipina, hindi ako, pinapabayaan ko sila. Nakikiray doon kasi kahit anong gawin natin, amo pa rin natin sila. Tapos paminsan-minsan may mga amo na palabiro, tatawagin ka, tapos bibigyan ka pala ng pagkain, bibigyan ka ng cake, minsan bibigyan ka nila ng pagkain, sabihin, isi-share mo sa mga kasama mo, ganun. Depende yun sa mga amo, may amo talaga dito sa Kuwait na mabait. Pero lahat sila madakdak, mabunganga, malautos, ganun. Pero pag yung may mga pinag-aralan, hindi sila masyadong nag-uutos kasi naintindihan nila yung ginagawa ng mga katulong, makakaintindi sa kung anong oras na yun, kung anong ginagawa. So, naintindihan nila yun. Pero may mga amo talagang kurumig ang utak, walang pinag-aralan, tawag ng tawag, utos ng utos, may mga amo talagang gano'n. Kaya marami ako talagang karukuhan dito. Minsan naman yung mga driver dito, hindi ka ihatid sa Malaya. Ang ginagawa ko, mag-day-off ako, magbabas ako, o mag-taxi. Kaysa hintayin mo pa sila minsan, anong oras ka na makalabas. Pag mamadali kang lumabas, ang problema, ang driver makatamad yun ang problema. Kaya kailangan din, alam talaga dahil alam ka. E minsan sabi ko nga anong oras na, mag alas 3 na, mag-day-off pa ako. Gawin ko, sabi ko, pag taxi ako, lalabas ako, walang parang marunong naman ako mag-bus, marunong naman ako mag-taxi. Kasi dito sa abroad, lakasan ng loob. Ang mga mahihina dito, huwag kayong mag-abroad, mahirap pag mga tanga-tanga ka ba, saka dapat marunong kayo mag-bus. Magsasa o magtanong, hindi mahiya, magtanong sa taxi. Minsan nga noong nag-day-off ako first time ko hindi ko alam na sabi ko doon sa taxi driver, mama, sabi ko, pakibaba na lang ako sa KFC kasi sabi nga nila pag mag-day-off pa pupunta ng Malaya, lahat ng Pilipino ay mababa sa KFC. Sabi ko, pakibaba na lang sa KFC. Minsan doon ako sa likod ng KFC. Sabi ko, KFC na ba ito? Sabi naman ng driver, ito, likod to ng KFC. Pagbaba mo dyan, diretsuhin mo na yun. KFC na yun, sabi na lang yun. Saka kunwari, pagbago ka pa lang, kunwari, alam mo na, huwag kang magpahalatang tanga-tanga kasi may mga taxi doon. May mga manunupo din dito taxi. Kunwari, alam mo na, tapos sabihin mo, pakibaba sa tapos makikita mo naman kung KFC to, makikita mo naman kung Burgan Building to, makikita mo naman to kung Almula. Ano yung sinasabi mo, babasahin mo kung totoo yung gano'n. Malalaman mo lahat. Kaya nga to hindi o kung malalaman mo lahat, mahibukay. Basta magkatanong ka lang o itanong mo sa amo mo, kung itanong mo sa kapwa Pilipino mo, yung mga nag-day off, tatanungin mo na ganito, gano'n ba, gano'n. Kailangan talaga ang utak mo palaging active. Tapos mahilig ka magtanong, hindi ka nahiya, hindi ka pipi. Kasi may mga Pilipinang hindi nagsasalita. Tapos malalaman mo naman yung kung matino yung taxi driver ang sinakyan mo o hindi. Di ba? Malalaman mo yun. Sa mga kilos pa lang sa balos malalaman mo yung taxi na may gusto sa'yo. Kaya dapat sa likod ka talaga sa likod ka talaga laging umuupo. Huwag ka sa harap. Kasi sa harap, naranasan ko yung sa harap ako nung hinipuan ako. Tapos pinapahawak ko sa kanya. Ay, naranasan ko yun. Tapos minsan din pauwi na ako noon. Tapos yung driver ko nasa harap ako nakaupo. Alam mo sabi niya, kung hindi mo hahawakan yung akin, hindi kita ihatid sa inyo.
hindi kita doon mismo sa bahay mo ihatid. Sa salwa ako noon, naranasan ko yun eh. May gusto pala sa akin yung Pakistani noon. Aba, pinagtyagaan ko, hinawakan ko yung sa kanya kasi hindi niya ako ihatid eh. Hindi rin niya ako pababain ng taxi. Tapos hindi rin niya ako pinababayad. Naranasan ko, dami kasunod-sunod natin. Uy, hinawakan ko yung sa kanya, piste. Naranasan ko yun, isang beses nangyari ito. Bago pa lang ako nito noong 2000 ano pala yun, 11, oo, 2011 yun, nangyari sa akin yung 2011, wala pa ako kay Mama Huda, ng pangalawang ako pa lang ako yung nag-alaga ko sa bata ko, nakasakay ako ng parang manyakis yata yung Pakistani, napahawak yung sa kanya, natakot ako, di hinawakan ko, wala akong magawa, kasi pag hindi mo hinawakan, hindi ka niya ihatid sa salwa, kasi hindi rin niya ako pinapabayad, sige, hindi kita pabayad, hawakan mo lang yung ano ko, tapos may naranasan din ako na noon sumakay din ako ng taxi. Ano yun, India? Ano? Gusto mo humalik tapos pag hindi ko daw binahalik, papapain niya ako sa taxi tapos hindi niya ako ihatid. Pinabayaan ko rin, binahalik ko rin siya sa mukha ko. Naranasan ko rin yung karukuhan. Tapos hindi siya cellphone number sa akin, kinuha ko. Tapos minimiss call ko siya, tinatawagan ko siya. Pangalawa, binla ko na. Kung loko kayo, mas loko ako sa iyo. Ganun ang ginagawa. Upakan lang dito sa quiet. Pero yung Pilipino dati, may nangliligaw sa akin nung nagtrabaho ako sa ship. May nagpakilala sa akin noon eh. Tapos yung Pilipino na yon parang Batanggenyo. Kaya nga doon ako natutong magluto ng adubong Batanggenyo. Kung sino nagpakilala noon na, yung ano palang kasamahan ko pala sa ship. May pinsan siya na may boyfriend, yun pinakilala sa akin, inuwi kami doon sa bahay, nagchika-chika kami doon, nagluto siya ng adobong Pangasinan, kaya natuto pala, ano yun, binata na matangkad, tapos matangkad siya na ano, tapos alam mo, doon katira kami nun sa Salwa, sa Sheikh kami nagtrabaho sa Jabria, tapos katira kami sa Salmiya, hinatid talaga niya ako doon sa bahay namin sa Salmiya. Hinatid niya ako doon, ng pagkagaling nila doon sa kanila. Nag-bus lang din kami, hinatid na ako. Nagkaroon ako dito yung nanligaw sa akin Pilipino. Yun lang, isa lang yun, yung matangkad din. Pinakilala sa akin ng kasamahan ko noon na katulong din. Parang isa lang yata yung nanligaw sa akin Pilipino. Yun, matangkad yun, taga Batangas, binata. Nakalimutan ko na nga yun. Ang edad nga niya noon ay 35, tapos ang edad ko yata noon, I think, 37 ang edad ko noon. Basta natanda ko sa kanya isang taon o isang taon kalahati. Pilipino niya. Matangkad siya, gwapo, maputi, medyo singkit ang mata. Tapos, nakalimutan ko na yun kasi ako kasi iba. Pag alam ko hindi seryoso ang lalaki, sa kapag hindi ko gusto, hindi rin ako, ayoko rin patulan, ganun ang ugali ko. Kung masipag yung lalaki ko, mabait, mapagbigay, okay, pero pag yung medyo kuripon, naramdaman mo naman yun kung para talaga sa yung lalaki, hindi eh. Saka diba, chismis nila ang mga Pilipino, kuripon, ganun. Kaya ayoko kung pwede na, ayoko ng Pilipino maligaw. Saka ngayon, ayoko na rin. Ayoko na rin makapag-boyfriend Pilipino kahit ano pa man. Gusto ko maawa. Diyos pagka nakarating ako ng Amerika. Sa Amerika na ako maghanap ng partner ko. Ayoko na, gusto ko sa Amerika. Gusto kong mag-stay doon. Gusto kong kasama yung mga kapatid kong Amerikano. Kaya dream ko talaga noon bata pa ako. Gusto kong Amerikano. Kaya dito sa quiet, enjoy lang pag nandito. Kaya nga gusto ko dito, enjoy lang. Kung pag ang problema mo dito, employer mo lang. Tapos may sweldo ka pa, di ba? Yan ang gusto ko dito sa quiet. Kaya nga ugali ko talaga, hindi ako magmamadali magbakasyon. Kasi sa Pilipinas, pag umiyo, walang pera eh. Dito kahit paano, kahit away-awayin ka ng amo, sigaw-sigawan ka ng amo mo, hindi naman palaging awayin ka, magkait din naman sila minsan. At least may sweldo ka, at least may mga kasama ka rin, kachika-chika, mapagsabihan mo ang problema, di ba? Share din kami ng problema dito sa pagkakatulong, tapos pag Pasko, pag New Year, naghahanda kami. Minsan pag may birthday, naghahanda din kami. Nung pumunta ako dito, nag-birthday ako dito, nagpa-KFC ako eh. Pa-KFC ako sa kanila, tapos nagluto ako ng cake, ito ako ng pansit, ito ako ng tinapay, tapos nung Pasko, tuwing Pasko, naghahanda kami dito. Ayun ko ngayong Pasko ito. Tapos New Year din. Nagbibigay ng tatay namin ng paghanda ng New Year. Nung last New Year yata, I think, pizza. 3 piraso malalaki. Ayun ko ngayon, pagka-Pasko, tsaka mag-New Year, pag nalaman ng tatay namin, maghahanda kami ng bibigay siya. Nagbibigay siya ng 10 kg or 15 kg dito. Bibili namin ng pagkain. O ngayon, naawa ang Diyos. Last Christmas ko na to at saka last New Year pag nakauwi ako.
next year, kailangan November ako uwi. November, bago mag-December. Ako uwi. Kaya gano'n. Sana maawa si Lord, makauwi ako. Malakas pa rin ako, wala akong sakit. Sana maawa si Lord. Si Lord lang naman nakakatulong sa atin. Kaya sa atin, diba? Yun, malalaki na yung patatas namin. Tinatanin ng patatas, malalaki na si Ate Ruby ang nag-ano. Tayo lang tayo dito. Basta. Kaya maraming katagat sa Kuwait. Kaya enjoy naman din ako. Masarap din naman sa Kuwait eh. Dami ko mga kalukuhan noon. Tapos marami rin naniligaw sa akin. Pero siyempre, pag maraming naniligaw sa'yo, pipiliin mo rin. Huwag yung napot ka lang ng kasi hindi mo alam hindi na napot mo. Sakit pa lang STD o HIV, di ba? Siyempre mag-iingat ka rin. Tapos yun sa Malia, sa Malia, hindi ko makalimutan. Yung KFC nakatayo ako. Kasi may mga lalaking pumalapit sa'yo doon. Sabi, Pilipini, how are you? Gano'n mga ibang lahi minsan. Pilipini, how are you? You want eat KFC inside? Dali, I give you like this. Yun na yun, simula na yung liligawan ka rin pag sinasama ka sa loob ng KFC. Tapos pagkatapos pakainin ka, hindi yan sila papayag kung hindi ka magpapaganon, hindi ka magpapasex, ganon dito. Kaya tapos ang feeling nila, yung mga Pilipina, lahat easy to get. Ano kayo? Sabi ko, kainin mo ako sa loob ng KFC, may pera ako, bakit mo ako pakainin? Understood na yun na may gusto sa'yo, tapos gagalawin ka lang, pagkatapos ng galawin, wala na. Kaya nga sa abroad, walang seryoso dito. Lukuhan. Kaya pag may nagaganon sa inyo na kumari ipakainin kayo, hindi yun sila papayag kung hindi yung nakasex sa'yo. Yun ang kapalit nun, iiyotin ka. Tapos parang na kayo, mag-boyfriend na kayo. Hindi ka niya liligawan. Basta ganun lang ginawa sa'yo, ganun lang dito. Sa abroad, walang buksong ligawan. Pag nagkita kayo sa tabi-tabi, tala, kakain tayo. Tapos tuwing diok mo na magkikita na kayo palagi. Hindi maganda. Walang love, walang ganun kaagad. Hindi yung maganda yung matagal na relasyon. Tapos may mga lalaki din naman dito na iba-ibang lahi na nakakilala kayo sa Malia, tapos kakain kayo, pagkatapos sa sunod, magtatawagan na kayo, pagkatapos tuwing magdidiom kayo, magkikita kayo, tapos binibilhan ka niya ng mga grocery, mga Pilipino, tapos wala na ka ng nabibili siya ng mga damit, bibilhan ka ng mga lalaki, may mga ganong ding relasyon dito, yung chika-chika mo na kayo ng matagal bago nakikita kayo palagi. Tapos parang nagkikilala mo na kayo bago kayo nag-shopping kayo dalawa. Tapos gusto ng lalaki, tulungan mo ako, bibili ako ng polo, bibili ako para sa mga anak ko. Nasa ko yun sa boyfriend ko sa Ghana. Sinama niya ako mag-grocery, tapos doon sa Malia sa taas. Tapos pinapapili ako mga sandal sa mga pamangkin daw niya, sa anak niya, gano'n. Pinapili ko, okay lang, gano'n. May mga gano'n. Depende nga sa lalaki. May malalaking maluloko, may hindi. May lalaking mababait. Pero yung Pilipino, ayaw talaga ng Pilipino. Kasi yung Pilipino, gusto libre. Sweet talaga ang kapwa Pilipino. Kaya ang mga Pilipino nagagalit sa Pilipina kasi makita mo sa Malaysia lahat ang kasama nila iba-ibang lahi. Mayroong Pilipina to India, mayroong Pilipina to Pakistan, may Pilipina na Pakistan. Ito mga Pilipina, mas gusto nila ibang lahi. Kasi parehong Pilipino, kasi alam na ang Pilipino, makukukurikot ang mga Pilipino. Gano'n ang mga Pilipino. Libre. Kaya ako ayoko rin ng Pilipino. Sa Pilipinas na mukhang tamad, mukhang libre. Lalo na sa ako. Tapos may mga Pilipina din dito, gusto ng Pilipino, kagaya ng mga kaibigan ko. Yung isa kong kaibigan, dalaga. Ang boyfriend niya may asawa sa Pilipinas, puro hanggang ngayon nagsama pa rin sila. Wala na akong balita sa kaibigan ko, taga-probinsya namin, yung kapitbahay namin sa probinsya. Nung una, may gusto siya sa kapatid ko. Okay lang, yung time na yun, may asawa yung kapatid ko, ngayon, hiwalay na. Tapos inaano ko siya sa kapatid ko, parang ayaw niya, blinak niya ako.
Tapos nung nalaman ko na may boyfriend pala siyang taga Cavite na may mga anak, may asawa. Baka nga hindi alam ng pamilya nung lalaki yun eh. Wala na akong balita ngayon yung si Girlie, Girlie Villanueva ba yung apelido na. Tapos yung pinsan din ng asawa ko, o yung pinsan ko na lalaki, asawa na nandito. Noon, boyfriend. Nung pag-uwi niya sa Pilipinas, yung pinsan ko pala may ka-live-in. Ang ginawa ng asawa ng pinsan ko dito sa Kuwait, pagdating dito, nakipag-live-in siya, nagpakasal yata sila. Negro yung napangasawa niya, tapos ang anak niya, negra. Tapos yung isa ko rin kaibigan na Pilipina din. Dating katulong ngayon, nakatrabaho sa labas sa mga chocolate. May boyfriend siya ha. Hindi alam ng boyfriend niya na may anak siya sa Pilipinas na grade 6 o grade 4 na yata. Sabi ng friend ko, huwag mo sabihin sa boyfriend ko na may anak ako. Nilihim na yung baho niya na may anak na siya. O anong klaseng tao yun? May mga taong gano'n, mga kaibigan ko, pero pinapayaan ko siya kung ay parang hindi niya accept na may anak niya. Anak niya yun sa pag-high school pa siya, naanakan siya ng boyfriend niya ng high school. Tapos kaya gano'n si Ate Ruby. Your chest mango only your body too much. Best talking lang naman eh. Abdul Raham, like this. I'm from Raham. Pio, before fee, I don't type shop me, not okay. Tapos now we go again with Wahad another. I'm talking here. The plant lights like this. Nakita ako ng kasama ko na tagaluto namin. O, chika-chika lang dito, di ba? Ganito talaga ang life ng Kuwait. Ganda ng kotse ng nanay ko. Hindi ko pinangarap ang kotse. Pinangarap ko kapunta ng Amerika, makilala ko yung mga kapatid ko, makasama ko, makapagtrabaho ako doon. Papuntahan ko yung tatay ko sa libingan. Yun lang naman ang dream ko eh. Hindi ko pinangarap ko. Tapos gusto ko rin, syempre, bibigyan ako ng tatay ko ng pera para sa mga anak ko kasi gusto ko, dream ko po talaga. Makatapos yung mga anak ko ng college. Yun po ang dream ko para, syempre, hindi natin alam. Hindi naman habang buhay. Para yung mga anak ko, hindi sila maghirap. Yun ang priority ko yung mga anak ko. Gusto ko makarating sa Amerika. Gusto ko mag-travel. Kung saan ako doon yung mga anak ko. Kahit magkasawa na ako ng panibagong pamilya, okay lang sa akin. Kadikit pa rin yung mga anak. Yun nga sabi ng asawa ko noon eh, Han, pag wala na ako, sabi niya talaga, pag wala na ako, pag nakapag-asawa ka, gusto ko Amerikano, gusto ko, Han, hindi mo pabayaan ang mga anak mo, suportahan mo pa rin sila, paaralin mo pa rin sila, kahit hindi mo sila kasama sa bahay, sabi ko ng asawa ko noon. Kaya, di talagang sinunod ko yun, na hindi ko pabayaan ang mga anak ko, kahit anong mangyari sa buhay, kahit nakapagpamilya na ako, kahit may pamilya na ako, may husband na ako. Kaya nga, ang priority sa akin, pag may nangligaw, mahalin niyo muna yung pamilya ko, mga anak ko, bago ako. Diba, hindi niyo ako mahal, mga anak ko, mahalin niyo. Ang mga anak kong magsasabi, mahalin mo siya, kasi mabait siya, mahal ko. Yun ang maganda sa mga nanay na nagkaroon na ng pamilya noon, tapos makapag-asawa ulit ngayon. Importante sa mga gaya ko, importante, mahalin niyo muna yung pamilya ko bago ako. Kasi ako walang problema eh. Priority mo. Kaya sa asawa ko, sabi ko sa kanya noon, kahit hindi mo ako mahal, mahalin mo lang yung mga anak ko. Minahal niya yung mga anak ko sobra. Kaya kawawa naman yung anak ko nung nawala siya, sobra siyang mahal ng mga anak ko. Kasi tatay siyang totoong tatay na mapagmahal sa mga anak. May mga dahilan. Kaya, sana guys, magustuhan nyo itong video ko na sinishare ko na may mga katarataduhan din tayo sa Kuwait, may kalukuhan din tayo, kabiruan. Ganun talaga ang life. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan tutulog nangyari sa'yo, diba? Ganun talaga ang buhay ng dito sa abroad. Kaya nga sa abroad, enjoy lang tayo. Importante talaga yun. Lagi tayong nagdadasal, lagi tayong nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na pinagawa natin. Ipagdasal natin mga amo natin na sana mabait sila palagi kahit pinagdakdakan nila tayo, mabait siya, hindi tayo dinipat, hindi tayo benta, hindi tayo pauwi ng Pilipinas, huwag tayo gumawa ng
magduhan. Saka pag may kasalanan tayo sa amo natin, magsusuri kasi yung tatay ko kung minsan may kasalanan ako, di ba yung sabi ko, taasan yung sweldo ko, ganun. Tapos balungkot din siya, parang ayaw na akong paalisin, ayaw na akong pauwiin. Umiyak ako sa kanya, humingi talaga ako sa kanya ng sorry sa tatay ko. Saka naintindihan ko yung tatay ko na, kasi matanda na siya, 90 plus na siya eh. Kaya magdadakdak siya. Hindi ko siya iniintindi, pinababayaan. Kahit yung nanay, hindi ko siya iniintindi. Hindi ko sila sinasabi. Pag alam kong mali ako, huwag kayong sumagot. Pag tama kayo, pwede kayong sumagot. Nasa amo yun, nasa inyo yun. Kaya marunong kayo dapat makisama. Kung saan kayong bansa, dapat marunong kayo makisama sa amo. Basta wag lang kayong gutumin, wag lang kayong saktan. Dakdakan kayong dakdakan. Ipasok niyo dito, ilabas mo sa kabila. Ganun lang yun. Wag lang seryosohin. Kasi pumunta kayo dito magtrabaho. Hindi kayo pumunta dito lumandi. Lumaban sa amo nyo. Basta ang importante, hindi kayo sasaktan, hindi kayo gutumin. Kahit dakdakan kayo ng dakdakan, pabayaan. Si amo nyo yan eh. Yun ang nagpapasweldo sa inyo eh. Kung nalabanan nyo, problema lang. Diba? Kaya wala tayong laban kasi nasa ibang bansa tayo. Lugar nila doon. Kaya wala tayong laban. Kung anong gusto na, okay. Basta importante, makainit tayo, sunduhan tayo, bigyan tayo ng ticket pag umuwi tayo. May mga ako talaga. Tapos sa airport minsan, mayroong taong nagsasabi sa'yo na umupo ka doon ka magstay ka doon, lumabas ka, may mga ano doon sa airport. Kaya minsan sa airport din, pag pumunta ka, mag-ingat din kayo kung saan kayo uupo, kung saan kayo magstay. Ganun din sa airport, may nag-aano din sa inyo sa airport. Magpaiti din minsan, ganun. Sabi ko, umupo lang kayo, doon lang kayo, magstay lang kayo, ganun. Basta lahat dito, naranasan ko dito sa akin. Ang dami ko na experience sa Kuwait. Sana sa ibang bansa na lang ako makarating. Tapos na ako sa Kuwait, may 15 years na ako dito magstay. Kung ayaw bigyan na bumalik ako dito, sa ibang bansa na Opening my mouth. Ice cream here. واحد ice cream معهم وين أنا ice cream معهم. Madre, Ate Ruby. Madre. That one yata, I use that one for cleaning the talaja, I think. I use that one for cleaning talaja. I don't know where I clean. In pala, the easy. I clean the easy. I use that one. I use for the easy, Ate Ruby. The easy pala, I clean the easy, di ba? You remember? The easy. Madre. Kaya, salamat guys, ang aking funny, ang memories ko sa Kuwait. Love na love ko po yung Kuwait kasi hindi ko po in-accept na, hindi ko po inaakala o inaasahan na tumagal po ako ng mahigit 10 years sa Kuwait. Kasi sa dami kong naranasan, di ba sabi ko sa inyo nung pag-uwi ko nung 2014, pinagbintangan ko ng amo ko, kinalkal yung gamit ko sa airport. Alam mo, sabi ko talaga nung hindi na ako babalik sa Kuwait, mga salbahay ang mga tao. Sabi ko talaga nung si God talaga, pinabalik niya talaga ako dito. Kaya dapat pag umuwi kayo ng Pilipinas, huwag po kayong magsalita ng tapos kasi kung gusto ni God talagang bumalik kayo sa lugar dito, babalik kayo. Kaya ako, bahala na si Lord kung saan niya ako ihagis. Pagkatapos ko dito sa bansang ito, kung saan niya ako ihagis, doon ako. Basta buhay pa ako, malakas ako, tatrabaho pa ako dahil para sa mga anak ko. Kasi may 4 pa akong estudyante. Next year, may 2 pa akong college. Magkita kami ng mga kapatid ko para makapunta na ako sa kanila sa Amerika para magtrabaho na ako doon. Kasi 4 pa yung estudyante ko. Sabi ng mga kapatid ko na gusto ko talagang magtrabaho. Kahit anong trabaho sa Amerika, kahit sa hospital, kahit sa for the agent, kahit katulong ako doon, pero ako naman sa Amerika, walang problema. Basta kasama ko lang yung mga kapatid ko, yung lalaki at saka babae. Kaya makapunta kayo na ibang bansa, sakripisyo talaga, tiis, dasal, lagi talaga magpapasalamat kay Lord araw-araw para layo sa disgrasya. Saka mag-iingat kayo pag sumakay kayo mga taxi, mga bus, o kung hindi nyo alam, magtanong, wag umupo sa harap ng taxi, laging sa likod, tapos magmamatsyag, kasi minsan may mga taxi driver din maluko. Kaya anuhin nyo lang, pakiramdam nyo kung alam ng mabait. Kung hindi mabait bumaba kayo, gano'n. Sabihin sa taxi, bababa ako, gano'n. Kasi pag nakiramdam parang hindi maganda yung ng taxi driver, bumaba kayo, pwede naman kayong bumaba
Or pag doon tayo sa maraming tao, kung hindi kayo pababa, hindi ganunin nyo yung sasakyan or tatawag kayo sa mga friend nyo. Ganun lang yun. Kaya nga pag sa abroad kayo, lagi kayong alerto. Laging magdasal, laging marunong makisama sa mga kapwa nyo, trabahador o katulong, tanong, umutang, paggipit, bayaran agad pag may utang, marunong makisama, marunong mag-share ng pagkain. Kasi may mga kasambahay ka rin minsan na madadamot, dapat makakaintindi ka kung bakit sila nagdamot sa'yo, marunong ka mag-share, magtulungan kayo, o yung kasamahan mo sa trabaho, hindi, walang panahon sa pagluluto, isi-share mo yung pagkain mo sa ganyan lang ba, tulungan lang talaga. Basta ang maano ko lang sa inyo, bababait yung mga quality, pag huli niyo yung ugali nila, pag uulang kayo ng makikiride on kayo, babait ang mga quality babae. Ang mga lalaki walang problema. Kasi iilan lang, halos lahat ng na-encounter ng lalaki mababait. Ang babae talagang hindi sila masaya pag hindi nakadaktak, hindi nakautos, hindi nakasigaw. Pag lahat yun, nalampasan mo yung salbahian nila, magiging close kayo. Tapos tuwing uuwi ka, bibigyan ka nila ng regalo, sa shopping ka nila. May mga amo rin pag nagsabi, binibigay, ginagawa. May mga amo rin na salita, hindi nila binibigay. Ganun yung mga amo. Pero yung naano kong shame talaga, pag sinabi nilang ipagawa yung ganito mo, o paggawa ka ng civil ID, magpalitrato ka, pag sinabi nila, ginagawa nila talaga. Sila ano, depende sa salita, ginagawa may amo, hindi lang hanggang salita lang, hindi nila ginagawa, may amo pa to. Nasa tao yun, kung mabait talaga ang amo, kung hindi, kung may pera, o wala, o madamot, may depende yung sa amo, nasa amo mo. Saka, dasal talaga kay Lord na mabait yung magiging amo mo, na magkasundo kayo, na lahat ng gusto niya, oo ka lang ng oo. Diba? Kasi hindi mo to lugar nila to eh. Kaya sana maintindihan nyo ako, kasi kung hindi ko inakala na tumagal ako dito sa Kuwait ng 10 years, sa dami kong, alam mo, nakaluha ako dito siguro 1 drum na, pero habang lumuluha ako, doon naman ako tumitibay lalo. Tsaka kapit talaga kay Lord, dasal ng dasal, bilis kayo kumilos, pag nag-day off kayo, alerto kayo, mag-day off, bilisan ang kilos para makarating ka agad sa Malia o makarating kayo kaagad kung saan kayo banda mag-day off, para mas bilisan din ang kilos para makauwi agad sa bahay. Kasi may mga among tawag sa cellphone nyo, pauwi na kayo. Ang gagawin nyo, pag nag-day off kayo, patayin nyo ng cellphone para hindi kayo matawagan. Nam! Bye-bye. Kaya sana panoorin nyo to. Thank you so much, mga friend. God bless you. Please don't subscribe down. Bye-bye. Nam!